na ang sabi sa anak na ito, hanapin ninyo yung mga tinatawag na mga kaluluwa. Yung ba pong mga kaluluwa? So nagsalita itong Diyos na ito sa ating Panginoon Kristo upang hanapin yung mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ano naman ang kakamtin ng mga taong sasampalataya? Dahil ang tao po na nilalang ng Diyos ay merong gagawin sa mundo pong ito. Na hindi lang basta nabubuhay yung tao. Dahil sabi sa Mark 16, kailangan sumampalataya sa Diyos upang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Mark, wala yung Mark. Mark 16, verse 16. Ang sino mang sumampalataya o sumampalataya at mabuting sumuhan, maliligtas. Sige po, tuloy po kayo. Ang sabi dito, yung Diyos na ito na nagsalita, na sabi niya, hanapin mo yung mga, gawin ninyong alagad. Hanapin mo yung mga kaluluwa. Gawin ninyong alagad. Kailangan sila sumampalataya dito sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano yung dahilan? Bakit? Kailangan mo sumampalataya. Ang sabi dito, ang sumampalataya at mabuting sumuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya, parurusahan. So, yung Diyos, sa Genesis po kasi, 1:26, 1:26, nilikha ang tao. 1:26 ng Genesis, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibaba ng lupa. So malinaw, yung Diyos na ito, ginawa ay tao. Hindi lang basta mabuhay ito. Meron siyang gagawin. At ang gagawin niya, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. So yung tao na nilalang ng Diyos sa 1:26 ng Genesis, merong gagawin. Ano sabi niya? Sa 16, sa Ecclesiastes 12, ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. May utos to dito sa tao. Ano yung utos niya? Kailangan mong sumampalataya. Itong tao na to. Sumampalataya. Anong dahilan? Bakit kailangan sumampalataya ang taong to? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil lagi natin sinasabi, dito sa mundo to, dadaan lang tayo dito. Ang pinaka matagal mong stay, siguro 100 years, 90 years, 80, 70, yung iba nga 50 lang, 30, 20, 20. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mag-stay sa mundo ito. So ang sabi nga ng Ecclesiastes alalahanin mo ang Diyos o hanapin mo ang Diyos. Sa iyong kabataan. Nawala, Ecclesiastes pala. 12. Ang sabi dito, alalahanin mo rin naman ang may lalang. Ito.
sa iyo, sa kaarawan ng iyong kabataan. Kasi kailan ka pa maglilingkod? Kung ugod-ugod na tayo, kung mahina na tayo, kailangan habang malakas tayo, hanapin natin yung Diyos. Dahil ang Diyos ay patuloy na naghahanap sa mga kaluluwa. Dahil ang gusto ng Diyos, magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. At nakalagay po yun sa tinatawag na 1 Timothy chapter 4 at 2:4 ng tinatawag na 1 Timothy, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga alam ng katotohanan. So hindi ka maliligtas kasi save kung hindi mo alam yung katotohanan, yung Biblia. Dahil ang sabi dito, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ang Biblia po ang siyang katotohanan. Nasaan ang talata ng brother? John 17, verse 17. Ang sabi po ay ganito: pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ito yon, yung Biblia. Kailangan mong malaman yung tinatawag na salita ng Diyos upang tayo po ay maligtas. Yan yung utos ng Diyos. Sabi niya, nasaan ka? Nasaan tayo? Matibay ba yung pananampalataya mo dito sa Diyos? Na kahit anong unos, anong problema na ating dinadala o pinagdaraanan ay hindi matitibag o hindi di-destroy, hindi mawawasak. Dahil ang pananampalataya ng tao minsan ay humihina dahil sa tinatawag na trials na dumadaan sa buhay. Kasi mapapaisip ka, nagsumisimba naman ako, sumasamba naman ako tuwing linggo, pero bakit parang yung trials? Ang dami. Pero ang sabi nga ng Biblia, yun yung pag-test sa ating mga pananampalataya na kahit ano mga trials na dumaan sa iyong buhay ay huwag kang bumitaw sa Diyos. Dahil yung trials na yan, pansamantala lang yan. Kahit tayo sa mundong to, pansamantala lang tayo. Dadaan lang tayo sa mundo kong ito. Napapakambal ng tinatawag na buhay, yung pagsubok. At narito yun sa tinatawag na John, kung hindi ako nagkakamali. Yun ay pag-test. First John o First Peter. Ayan. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling mga pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Ano po? Yung buhay ng tao, although may mga pagsubok, ay kailangan pa rin natin lumaban. At ang Diyos ay hindi magbibigay ng pagsubok sa mga tao na hindi niya kakayanin. 10:13 ng tinatawag na 1 Corinthians. Hindi dumating sa iyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis.